So, karon nga buntag, akong gihangyan tanan sa pagpanindog para pagsugod sa ato ang ikaduha nga panimbahon. And open your Bibles in the book of Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. And we will read from verse 28 up to 30. Matthew chapter 11, verses 28, 29, and 30. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. And this scripture speaks about how we should carry each burdens, no? Kitang tanan naman tay mga kabugaton sa kinabuhi. Natay problema. And this is the formula and this is the principle of God in teaching us, no? Nga unsaon nato pagdala ang mga kabugaton sa atong kinabuhi. Matthew chapter 11 verse 28 to 30, it says here, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." May the Lord add more blessings in the reading of His word. Shall we bow down our heads for a prayer? Most gracious and loving Heavenly Father, Lord, nagapasalamat kami niini nga takna nga kami nagkatapok para sa pagsimba ug sa paghimaya sa imong ngalan ug sa imong anak nga si Jesucristo. Lord, this is a declaration sa among pagpasalamat for the past week and the past days that your faithfulness and blessings is very great in our lives. Anaaman kami sa mga kapitos, anaaman kami sa kining kabugaton, but Lord, ang imong langit nung kaalam ug kapunanan sa balang espiritu sa matag usa kanamo mo'y nagahatag og kining kagaanan sa among kinabuhi nga among makayanan kining tanan. Because of you, not because of me. Amahan, karon takna, andama kami sa kasing-kasing sa una-una sa Espiritu, sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ilabi na sa pagdawat, niini sa mga kaalam. And Lord, akong pagampo ng imong mga pulong, dili kini mahimong kawang, apan mahimo kining dako nga parte sa among kinabuhi, sa paglig-on, sa pagdasig, sa pagpukaw, sa pagbadlong, ug sa pagdugang sa among langit nun nga kaalam ug sa among spirituhan nun nga kaalam. Amahan, gamita usab ako karon nga takna maitili sa pagdala sa imong mga pulong. Puna ako sa balan nga Espiritu Santo ug akong pagampo, amahan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Kung aduna may mga daotang espiritu nga nagapalibot diri kanamo karon, nagahatag kabugaton ug kaluya, sa pangalan ni Jesus pahawa kamo diri. Labi na Lord, bugusa, gapusa si Satanas, ilabay sa salayo nga dapit para among focus, among kasing-kasing nakatuon, nakasentro diha sa imong mga pulong ug ang langit nun nga kaalam. Nga akong pagampo, aman, nga walay mo pauli karon nga adunay kahawang, but adunay kadasig, kabugaton sa pagpamuhat sa imong pulong, sa imong buluhaton, ilabi na ang paghimaya sa imong ngalan sa kanunay. Amahan, kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Now, if your Bible's is in red letter edition, ang but pasabot ana, si Jesus Christ mismo ang nagpadayag niini, nagsulti niini. And it is a very comforting nga si Jesus Christ mismo nag-ingon, kung ikaw adunay kabugaton, kung ikaw adunay pagsulay, kung ikaw adunay problema, maski nun sana siya, basta nagahatag og kaguliyang sa imong kinabuhi. Ang ingon sa atong Ginoo dire, come unto me. Paduol kanako. Ayog palayo. Paduol kanako. Dili lang kay magpaduol sa pagampo, sa pagbasa sa iyang pulong, labi na ang pag-adto gyud sa simbahan. And ikaw nga naa diri karon, it is a testament, it is a declaration nga kita nang inahanglan sa atong Dios nga makagagahom, which is Jesus Christ.
And He said, if you have any problems with you, come unto me. This only proves nga walay laing makatabang sa atua. Walay laing maka-comfort sa atua. Walay laing makatabang pagsulbad sa atong problema, kundili diha lamang sa pagpaduol nato kang Hesukristo. It doesn't guarantee nga ikaw luwas, pero wala ka nakapaduol. Wala ka nahimong mainiton sa pagpangalagad sa atong Ginoo. All the time, iya kang tabangan. Remember, although the Word of God declares that God is love, pero kaya sa Ginoo nga talikdan ka sa dihang ikaw pud mismo mutalikod sa atong Ginoo. Remember in the book of Romans chapter 1, verse 24, that God will forsake us because of our unrighteousness, because of our ungodliness, because of our filthiness. Kaya walay Kristohanon magpaduol sa Ginoo sa diyang dili po niya isurrender ang iyahang kinabuhi. Dili lang kay ga-invite si Jesus Christ sa matag usa kanato, if you have any problems, no matter what it is, how big it is sa imuha, God said, come unto me, all ye that labor and heavy laden. And God said, I will give you rest. I will give you rest. Tagaan ti ka og pahulay, tagaan ti ka og tabang, tabangan ta ka. And this is also one of the misconceptions sa uban nga mga magtotoo ni Kristo Jesus. Anak ko sa Ginoo, Ginoo nay bahala nini akong problema. God said, I will give you rest. Meaning halfway ba, reciprocal. Tabangan ta sa Ginoo at mga ipagtagtabang sa iyaha. Ha? Dili pwede nga atong totally ihandos na lang sa iyaha, then wala po tayo himoon. Even si King David, in Psalm 34 verse 4, King David said, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Dili pwede nga magpagahi-gahi ta. Masking luwas ta, it is not a guarantee that God 100% will save us. Not until we will come unto our senses and make a realization that only God, only Jesus Christ can help us and no one else. Not even ang atong kwarta kay usay atong problema, dili kwarta ang makasulbad. Kadaghang dato ron, pero daghang pong dili malipayon nga dato. But only those that are in the fold of Jesus Christ, in the hands of Jesus Christ, only those nga nagmainiton sa pagpangalagad, only those nga nagmadasigon sa pagpangalagad, only those nga nagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo, ang nagkaroon og tinuod nga kalipay, nga maskin pa naay problema, but they'd rather choose to serve God, because God said, come unto me and I will give you rest. I will give you rest. Karong panahon na bitaw, daghan kayo og kanang stress. Next week mo increase na pud ang krudo. Although ang atong gobyerno nagdeklara nga mao na ni ang price ceiling sa bugas, daghang gyapong dili mo sunod kay di gud nila mababa ang presyo sa bugas. No? Tanan na lang nagtaas, ang sweldo na lang wala, nagtaas. Do we have to worry about that? Yes, of course. Unsa man ta, dili ta mangaon, dili ta musuot og sanina, dili man lang ta mupalit og kana bitaw di sa turil kanang mahapon tag alas 5, no? Maskin pag tag 15 lang nang quick pero kinahanglan pud ta mo gasto, no? Maglingaw-lingaw. Di ba gud na makabalaka? Of course it is. Pero sa ato ang kapasidad, wala kita mahimo niana. But only God ang makasumpay sa tanan natong mga kakulangon, makasumpay sa tanan natong panginahanglanon, nga makaingkag, Lord, kuyawa gid nimo sa akong kinabuhi. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Even Paul itself, in 2 Peter chapter 2, verse 9, Paul declared it. As you know, Paul, dili lang siya kay sama nato nga churchgoer. He is an evangelist. He is a pastor
nga kung din sa iyang boldly nga pagwali sa pulong sa Ginoo nga kung unsay nakasulat mo yang ginasaysay ang ubang tao na suko kay nganuman natandog ang ilang sala nga ginahimo kay nganuman ang gusto ni Paul nga mapublish ang pulong sa Ginoo nga masaysay og tama nga sila usab makaangkon sa tinud nga kasulbaran sa ilang problema nga dili sa ilang kaugalingon but only through Jesus Christ. And Paul he himself has many problems as well. In 2 Peter chapter 2 verse 9, God said, "The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations." Take note of the word. God knows how to deliver the godly out of temptations. Remember, ang tentasyon, kada adlaw na siya. In the book of James, Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya ang gusto ni Satanas nga ikaw mismo mawala ka sa focus sa pagpangalagad sa atong dinodugboy nga Dios nga si Jesucristo. Wala sa pakialam sa imuha kung imong kasing-kasing luwas kung ikaw luwas man ka imong kasing-kasing naaman diha sa atong Ginoo pero ang gusto ni Satanas bitaw kung inyong maobserbahan karon sa tibuok kalibutan daghan tuod ang nagapangalagad sa atong Ginoo pero ang pangutana gi-recognize ba sila sa atong Ginoo? Daghan ang nagasyagit no? Nga ako nagasimba pero ang pangutana si Ginoong Jesucristo ba ilang ginasimba? That is why Jesus Christ he himself ayaw mugdool sa maskin kinsa nga Dios but only through me. Kay daghan tod karong gasimba pero dili si Ginoong Jesucristo, daghan tod ang gaampo pero dili kang Ginoong Jesucristo but sa uban nga mga Dios. Pero sa atoa nga nakabalota, nakatultulta nga si Ginoong Jesucristo lamang. Again, John 14:6, Jesus saith, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ug kung diha atong nasabtan, ingon pa sa James, for 2 Peter chapter 2 verse 9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. Karong si manahon na kapila ka natintal. Kapila ka natintal nga imong kasing-kasing wala sa paghimaya sa atong Ginoo. Kapila ka natintal nga wala ka nagampo. Kapila ka natintal nga wala nagbasa, nagmeditate sa pulong sa Ginoo. Ug kung kanang mga butanga atong gi-ignore, mo nagahatag ka natog kabug-aton. Kung anong usay di ta kasabot sa atong ginabati, na atay problema di ta kasabot unsaon pagsulbad kay ngano man. God said, "Come unto me," pero kita mismo sahay nagapalayo sa atong responsibilidad sa atong Ginoo. And this verse, Matthew 11 verse 28, is a declaration. Take note on this, is a declaration. Nasa dihang kita nagka-problema maskin dili magtotoo ni Kristo, pero sa dihang muduol sa atong Ginoong Kristo, it only testifies that nobody can save us in terms of our troubles but only Jesus Christ. Nakadungog bata nga na nagtestimony nga salamat kaayo kay Lucifer o kay Satanas nga nasulbad yun akong problema. Niadto ko sa sabungan, nasulbad akong problema. Niadto ko sa ginadya sa may anda, no? Daghang man na galinya diya nga mga nagkalain-lain nga massage parlor. Niadto ko diya, nasulbad ang akong problema. Nabay ni deklaraan na? Wala yun. Wala. Kaya nga naman, si Satanas, wala siya gasulbad, gatabang magsulbad sa atong problema. But instead, iyang ginadugangan ang atong problema. Remember, as I always said, ang yawa karon na yawaan na gyud samot. Dili lang kay kita ang atong tibok panimalay maskin it's very evident. Madungog nimo even sa mga baba sa ubang tao. Ilang greeting unsa man dili na. Unsa man perminta nila makita yawaan nimo oy. Tubag pud ang isa, mas yawa gyud ka. Inana kayo ba? Ngano man? Kay wala na ilang kasing-kasing diha sa paghinulso, sa pagbaduol sa atong Ginoo. Mauna, the more sila nga nagkalayo, nagkadool sa temptasyon, imbes magpadool sa atong Ginoo.
And this should be a mindset, a dynamic sa atong kasing-kasing o gunahuna nga kung kita magpalayo sa atong Ginoo, the more burdens, the more problems, the more heaviness and troubles we will encounter. But when we come to Jesus Christ, God said, I will give you rest. And how do we solve our problems? Tanan man ay problema. There is what we call a heavenly way or spiritual way, and there is what we call a earthly and worldly way. Worldly way is so easy to answer. Kanang atong kaugalingon nga diskarte. But what is God's way? In verse 29, Matthew chapter 11 verse 29, Jesus Christ said, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." To solve our problems, God commanded us to take His yoke. Dili ni katong yoke sa itlog, but Y-O-K-E, no? Yogo. Kita mo anang sa Philippine setting kanang karabaw na ikangga sa likod. Kung anong mabira na sa karabaw ang kangga, maskin unsa kabugat na siya, maskin unsa pakakusgan sa karabaw, kung wala ng yogo sa iyang liog, dili gina niya mabira. Kay kung pisi lang imong ihigot sa ikog sa karabaw, basig malabnot, maputol na iyang ikog. Dili pod pwede sa iyang paa nimo ihigot, kay ngano man dili niya makuha iyang full strength sa karabaw, but instead butangan nimo og yogo, imong ibutang sa iyang liog para mabira na niyang maskin unsa pa kabugat sa iyang guyoron. Now take note on this, because most of the time when we hear a preaching about this verse, when we hear about yoke or yogo, it is somewhat like a burden, but it is not. We must think of it nga ang yogo, it is not a burden, but it is an instrument. It is a contraption nga gihimo para atong mabira, para mabira sa karabaw ang burden or kabugaton ang iyang load. Come to think of it, kung wala yogo ang karabaw, di guna niya mabira. And this is what God said. How do we solve our problems? Take the yoke of Jesus Christ. Because it is a reality nga daghang gyapong Kristohanon ang nagasulbad sa ilang problema, pinaagi silang kaugalingong diskarte, pinaagi silang kaugalingong nga abilidad. Professional ko, inani ako ang abilidad, kaya na ako ni sulbaron. Kaya na ako sulbaron. That is a lie. Because only by taking up the yoke of Jesus Christ, that our burdens will become lighter, that we become more knowledgeable, nga magkaroon tag kaalam, magkaroon tag giya, unsaon pagsulbad sa atong problema. Sa diha bitong naimbento ang sakyanan since 1886, no, 1886. Daghan kayo ang improvement nga kung din ang sakyanan karon nahimong mas kusgan ug nahimong mas efficient, no? Take note on this. Sa unang panahon siguro mga 1970s or earlier than that, 1950s, wala pa gyud na upgrade ni mga sakyanan nga magkaroon sa power steering. Sa mga driver kabalo mo sabot pasabot aning power steering. Gani karon nanay ka ng na siya, electronic steering, no, mas gaanang, maskin pag isa lang kakamot ang imong manubela, kahumok kayo. Himua daw na sa isa ka sakyanan nga dili power steering, di ba? Maputol gina, mabali gina imong kamot. Kaya nga naman, mabitong sa mga karaang driver dire, ginatawag ni siya pawis steering. Kaya nga no, perting gahiag gina siya, lubagon og walay power steering. Labaw na inig magbacking ka. Grabe gyud imong singot, no? I am telling you this kaya ako naka-experience kay unang sakyanan sa atong simbahan. Katong power steering pod, bertig yung gahia, napay kambyada nga usahay, maibot lag kali.
Sa dihang na imbento ang power steering, dali na kayo ang pag-drive, no? Kaysa una, kung dili power steering imong sakyanan, ma-feel nimo unsa ka bugat ang pagliko gyud. Tinuod na siya, managko gyud mo ang muscle kung mo imong sakyanan kada adlaw, labi nag driver ang imong trabaho. Pero sa dihang na imbento, kita mo na mga dagko kay nga mga truck, mga 10-wheeler truck, mura ra ga-drive og kuan, tarak-tarak ang driver kay gaan kaayo, isa lang kakamot. Way back 30 years ago, 50 years ago nga walay power steering, the same load og karon the same load gihapon. Asa may mas gaan nga drivean. Of course katong power steering, maski pag unsa kabugat sa ilang load, because of this power steering sa sakyanan, dali kayo nimo i-maneuver ang sakyanan. What I am trying to say, kung sa atong kaugalingon lang, not taking up the yoke of Jesus Christ, ang yogo nga gina-offer ni Jesus Christ, maskin unsaon pa natong sulbad, guyod sa atong problema, pertig yun ang bugata o gusahay, muhilak na lang ka, bahala na. Pero sa dihang, when we take up the yoke of Jesus Christ, the same load, kabugaton sa problema. But when we take up the yoke of Jesus Christ, kaya nato, maskin unsa kadako sa problema. You know what I'm trying to say? In reality, kung may kagkabugaton sa akong kasing-kasing ko, akong isa-isay, bugat yung kaisa diri ang ato ang property. I do not have 7 million. Siguro kung naamoy 7 million diha, I doubt nga inyohang ihatag para sa Ginoo just to solve this problem. But when we focus on that problem, not focusing on the principles on glorifying our God, bukat kaya atong problema? Bukat. Kasi kagian na nga nay utang, nag-abot na ng mga pila ka kolektor, no? Basta lagi og nay manawag sa imong cellphone nga dili registered sa imong number, di ginako dito bagon kay basig kolektor ni. Perting bugata. But when we come to realization, kining akong problema, ako manggoy gabit-bit. Why not apply the principle of God? God said, take my yoke, dawata. Walay limitation, walay qualification na sa Ginoo. Come unto me and take my yoke upon you, and I will give you rest. Kaya usahay ang nagapalisod sa atong kaugalingon. Kita rapod. Kaya nga naman, because of our pride. Because of our pride. Pero sa dihang ato ang ipaubos ang atong garbo and take up the yoke of Jesus Christ. Maskin unsa pa kadakuan ang atong problema, kabugat sa atong problema, kayahon nato na siya. One more thing, kining sa sakyanan. Mga year 1950s, wala pa gyud na imbento pod ning ginatawag og seat belt. O kanang mga airbags, no? Ngayon mabangga ang sakyanan na yung mga airbags mugawa sa kilid o sa front, no? And the seat belt itself can also save you. But in 1950s, walay seat belt, walay airbags. Og mabangga ang sakyanan, it's very fatal. Wala daghan kayang mamatay. But during the 1960s, gidevelop sa Volvo ang seat belt pati ng mga airbags. Mao na karon og ang sakyanan na may disgrasya nga mahitabo, di man mapugna nagi disgrasya mahitabo. Pero very less ang fatality kay nga naman na seat belt, na airbags. Dili para sa una, kung dili ka mabalian og bukog, patay ka. Karon, it's very less than that. Gas-gas na lang or gamay nga bunog. The same sakyanan, ang seatbelt o ang airbag, ma-prevent ba nila accident? No, dili ma-prevent ang accident. But every time kung may accident, less ang fatality because of the seatbelt and the airbags. Mauna kung di ka mag-seatbelt, disgrasya o madisgrasya imong sakyanan, mabangga ka, dako yung gang damage sa imuha. It is also just like that in taking up the yoke of Jesus Christ. Sa atong kinabuhi, dili nato ma-prevent nga masulbad ning isa ka problema, mahunong na bantanan. No,
Naagyapay mo abot nga lain nga problema. But because we are taking up, we are wearing, we are using the yoke of Jesus Christ, maskin unsa pa kabugat anang problema nga moabot sa atoa, kayahon nato ang impact. Kaya nga naman ang atong pagsalig na kang Jesus Christ, wala sa atong kaugalingon. Because when we trust on our own, I cannot assure you kung kayahon nimo ang problema. Muna magkaroon ta og stress, magkaroon ta og depression and other mental related problems. God said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me." No matter how heavy our troubles and burdens are, gaan kay na siya, sadyang magpailalom ta sa yogo ni Jesucristo. Now there are times, nganong bugat gihapon, siguro, you are using the wrong yoke. Ang mali nga klase nga yogo ang imong ginagamit. Kana bitang musulbad ta sa atong problema, gamit nato atong garbo, gamit nato atong abilidad, nga usahay, ganyan, na-mention ni Brother Tating, daghan kayong road rage karon. Magbantay ta mga driver, mabitik ta na. Nga kana bitang, okay raman kay ka, pero pag mag-drive na ka, usay mausab ang imong batasan. Kaya nga naman, na bang driver nga bastos, mukalit lagkat, mukalit laghunong. Mo siguro na, daghan ang inani nga kaso karon, road rage. Kaya nga naman, they solve their problems. Nga nagadrive sa lang kaugalingon is anger, wrath. And that is the wrong kind of yoke. Ilabi na sa pagsulbad sa atong problema. In terms sa atong family, di ba? Kasagaran sa mga parents when it comes to solving the problems, situation sa mga anak. Usahay, dadun sa kasaba, dadun din sa hurat, dadun din sa kasuko. Is it healthy? There are times nga applicable na siya, pero karong panahon na murag dili naman inana mga bata. Mas masabta nila pag imuhang storyahon sila nga kakalma and with kana bitawng pasabto ni mugtarong. I-elaborate nimo. And that is the kind of yoke nga atong gamiton using the wisdom of God. The other one, it could be we are using a defective kind of yoke. What's the meaning of that? Defective kind of yoke. Every time nga kita nagapalayo diya sa pagpangalagad sa atong Ginoo. When you say pangalagad, it is not only by going to church, but also, do you think kanang nagaundang na sa pagsimba? Do you think faithful ba gihapon sila sa pagbasa? Faithful ba gihapon sila sa pag-ampo? I don't think so. Siguro mo basa, but ang pangutana, inana ba sila kapuno sa pagbasa sa pulong sa Ginoo? This is my own opinion because as what I have observed, dili man gud pwede nga moingon ta nga, Pastor, wala ko gasimba, wala ko gabasa, wala ko gasimba to regularly, wala ko gabasa, pero sa balay, gasimba man ko sa Ginoo? Really? Really? Because going to church is the basic thing atong himuon in showing our humbleness and following God's commandment as God said in the book of Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves. And by the time na kita magpalayo sa pagpangalagad sa Ginoo, diha nagakaroon ang atong yogo nga supposedly it is very strong because of Jesus Christ. Nahimong defective ang atong yogo nga ginagamit because we are not filled by the Holy Spirit. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take the yoke of Jesus Christ and learn from that. Subot pasabot, sa diyan natin problema, ginatabangan ta ni Jesus Christ by taking up His yoke.
And by using it every day, we will learn from Him. Diha nagagrow ang atong kaalam. Diha ta nagakalig-on spiritually. Mauna ang pagsimba, ang pagampo, dili na mahimong ulugtason sa atong kinabuhi. Nga kanabitong, usahay, mabugatan ta, no. But mahimong exciting sa ato. Have you observed this week and last week nga sadyang gisugdan nato ato ang daily devotional? Napansin niyo unsay environment sa inyong balay? Nga kanang kadaadlaw kagapaminaw sa pulong sa Ginoo? Have you observed that? Gaan ang imong paminaw ngano man? That is the Holy Spirit working in you. Nga naa kay kabugaton, but the Holy Spirit is also working in you. Di ba mo nagingon sa John chapter 14 verse 26, God said, I will give you a comforter. What is that comforter? The Holy Spirit. And when we are always filled by the Holy Spirit, that is where we are using the yoke of God. Because by being filled by the Holy Spirit, kabalo ka unsay dapat nimong himuon, ug kabalo ka unsay dapat nimong likayan. Mo nagisaysay sa John 14 verse 26. The Word of God, the Holy Spirit will teach you all things and will bring you unto remembrance kung unsay dapat nimong likayan. Kaya ang tubag sa problema, di ba unsa may kasagaran sulbad sa problema niining ubang tao? Inom, sugal. Mura man kung mahinumduman, I don't know, sa pa'y ubang tubag niini. No? Mulaag. Daghang pa uban. Mao ba na tubag? Yes, siguro sa kalibutanon, but at the end of the day, ang pangutanan, nasulbad ba? Wala gihapon. The same lang gihapon ng kabugaton. Pero yung sa atong Ginoo, kung sa imong problema, paduol sa ako. Paduol sa ako. Ayog palayo. Og himuan ni siya. Pinakauna sa tanan. What is this? Be filled by the Holy Spirit. And that is when we know that we are using the right kind of yoke, not the defective one and not the wrong kind of yoke sa atong kinabuhi. In John chapter 14 verse 21, naay nangutana dire si Judas. Pero dili ni siya katong nagtraidor kay Jesus Christ. In John chapter 14 verse 21, Jesus Christ himself says these words, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. So this is one way of using the yoke of God, not just being filled by the Holy Spirit. He that hath all my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Loving God is embracing, is using His yoke. And dili ka makaayong gihigugman himo si Ginoong Jesucristo tinud-anay kung dili po ta mosunod sa iyang commandment. Dili ka makaingon nga nahigugma kang Ginoong Jesucristo kung dili nimo gina-apply ayang prinsipyo sa imong kinabuhi. Sama gud nang muhing ka sa imong asawa nga I love you, pero pagtalikod sa imong asawa sa imong bana, wala gid ka tinud-anay nga nahigugma siya kay ngano imuha siyang gibinuangan. Ingon ana usab ang gisaysay sa atong Ginoo in verse 21, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself of him. Can you relate on this? Maski pag-unsaon natog declare nga akong gihigugma sa Ginoong Jesucristo o ang iyang prinsipyo o iyang mga pagtulunan, pero wala nato gina-apply, ginahimo, gina-exercise, nothing will manifest spiritually sa atong kinabuhi. But when we do all these things, not just declaring that I love God, I love Jesus Christ, but doing also His commandments,
applying His principles in our life, God said, I will manifest it to yourself. Muna, na panahon nga naatay problema, nga maglibog na ta, pero kanabitong you are always filled by the Holy Spirit. And your trust is not in yourself nor to other people but only in God exclusively. You will be amazed. Masulbad lagkalit na imong problema. Nga ikaw mismo makarecognize, this is not my doing, but this is God's doing. You know why? This happened to a lot of our church members. Huh? Nga what they're looking at is the end of the road, but when we come to our senses that only Jesus Christ can solve these problems, after a week, after 2 weeks, Pastor, nasulbad ang akong problema. Pastor, na-approve ang akong gipangayo sa Ginoo. Amen. Why? Dali ra magudunta na siya. God said, I'm inviting you, come unto me. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. And one more thing, take my yoke upon you and learn of me. In John 14 verse 22. This is in connection gyapon sa atong gibasa kaganiya, ha. Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it? Take note on this, importante kay ni. Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? This question makes really a lot of sense sa ato, nganuman. Tanan ta gusto nga mahimong magkinabuhi spiritually. And this question goes to all of us. Lord, unsaon man nga ang imuhang yogo mo'y akong magamit perminte. Ug dili ang pamaagi nako ug ang kalibutanon nga pamaagi. In verse 23, Jesus answered and said unto him, this is the answer, if a man love me, he will keep my commandments. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Pagkanindot sa tubag sa atong Ginoong Jesucristo. And this is very common sa matag usa kanato. Ugma, Lunes na pod, mutabok na pod ta hantod pagkasunod Domingo. Question is, whose yoke you will be using? Is it Jesus Christ's yoke or your own yoke in life to solve the problems and burdens that what you have? Sama nining pangutana ni Judas. Lord, unsaon man nga ikaw perminte ang imong yogo may amo ang perminte gamiton og dili ang kalibutanon, ang tubag sa Ginoo. Kung ikaw nahigugma sa kuha, tipigan nimo ang akong pulong, but pasabot, imuhang i-apply. Be a blessing. Glorify God. Because kung ana bito ang frequency, ang nakatune in sa atong kasing-kasing, ug espiritu, dili makurap ang imong hunahuna. You will remain strong as possible. Nagsugod ugma hantod sunod Domingo, makaana ka, Lord, salamat kayo nga sa akong kinabuhi ikaw gid ang nahimaya, ang imong pamaagi mo'y akong gigamit, ang imong yogo mo'y akong gibitbit sa matag adlaw nga tanan, nga maski pag-unsa kabugat sa akong problema gikaya nako, nalabang kini nga adlaw nga wala ko nakasala. Kaya nga naman usahay kining kabugaton sa atong kinabuhi, makasala ta. Madamay itong walay apil sa putol ng tagkalit, makapangasaba tagkalit. Kaya nga naman, remember, we are still sinners but justified by Jesus Christ. Pasalamat nga atong kaluwasan sa diya makasala tagbalik dili na mawala. But God forgave us from our past sins, from our present sin and future sins. And the thing is, na sa matag adlaw nga tanan, we should use the yoke of Jesus Christ and not our own yoke.
para mo manifest si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Mo niyang gingon diri, oh. If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Make our abode with him. Remember, kita ang templo sa atong Dios. Dili kining building, but ikaw mismo. Mo nang ubang tao, maski nakaila sa atong Dios, nagapadaan gihapon sila sa pagpakasala. Diya lang sila mabalaan, iniglabay sa simbahan, manguros. Ganun nang uros man ka, simbahan man na. Ganun man, wala nila nakuha ang tinud nga prinsipyo sa Ginoo. Kinsa man ang simbahan, kita man. In 1 Corinthians chapter 3 verse 15, God said, "You are the temple of God." Kung ikaw ang templo sa Ginoo, it is required that you will always be filled by the Holy Spirit. And when we are filled by the Holy Spirit, it is where in application we are using the yoke of God. The same chapter, John chapter 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, and whatsoever I have said unto you. And in Romans chapter 8, verse 26. Romans 8, verse 26. Sa dihang nata sa kapunanan sa balang espiritu, and that is also when we are using the yoke of God. Kana bitong ginagiyahan ta, di ba may declaration sa John 14 verse 26, ginagiyahan ta unsay himuon o ginagiyahan ta unsay dili dapat himuon. And every time when we pray and every time when we read the Bible, we have this very kana bitong in-depth understanding nga makaing kag Lord, inaani gyud imong pulong nga sama siya nga nakikistorya sa kuha. Romans 8 verse 26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. As you know, Kristohanon, kakarong panahon na this is the ministry of the Holy Spirit. Before si Jesus Christ ning kaya pabalik sa langit, iya ingon, I will not leave you helpless. I will give you the Comforter, which is the Holy Ghost. And there are times you are so burdened, you are so confused. It is because you are not filled by the Holy Spirit. But when we are filled by the Holy Spirit, moningon niya dito in Romans 8:26, the Holy Spirit helpeth our infirmities. What is infirmities? Kaluyahon, kabugaton, problema, trouble. Those are infirmities that most of the time we cannot solve it if not by the grace of God and not by the filling of the Holy Spirit. And you should understand it very well. Importante sa matag adlaw nga tanan that we are filled by the Holy Spirit. And ato ng pangayoon, Lord, pun ako sa bala niya Espiritu Santo sa matag adlaw sa tanang higayon para kabalo ko unsay dapat himuon. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh, unsa daw? Intercession for us with groanings which cannot be uttered. Nakumpara ba nato atong kinabuhi sa una nga kana bitong ang atong ginasunod atong kaugalingon nga kabubuton dili ang kabubuton sa Ginoo? Yes, sa una ma-compare nato nganuman natay problema atong ginahimo mangita taog ka ng release, like maglaglaag, maghubog-hubog, pero pagkaugma nagyapon ng problema. And it gets worse and worse and worse. But there comes a time nga sa dihang naana ta sa pagpangalagad sa atong Ginoo. And we have applied this, being filled by the Holy Spirit all the time. Naatay problema, yes, tinuod, bugat. Pero matingala ka, anong gakatawa man gihapon ko, anong malipayon gihapon ko. Dili gakatawa, kay lisod po ng gakatawa, lahi na nibut pasabutan na, meaning malipayon. Naatay problema, anong malipayon man gihapon ko.
Nganong dili man ko saputon, nganong dili man ko masuko. That is not your working, but the working of the Holy Spirit. You see, maski na ko bitaw, I am so amazed how God works in my life as a pastor. Yeah, tinuod, I have a lot of burdens, a lot of problems. But it is not that very difficult when you use the yoke of God and not your own yoke. Because our yoke is the wrong kind of yoke. Our yoke is is a defective kind of yoke, not the perfect yoke that Jesus Christ is offering to us. Let us pray. Labing balaan ug langit doon nga amahan. Lord, salamat sa imong mga pulong that have reminded us how to carry our burdens. And that is through using your yoke, being filled with the Holy Spirit, that our heart is set, it is locked to love you, so that we will openly obey your commandments and follow your will. Lord, salamat for reminding us, because there are times nga makalimot mi amahan nga among pagsalig nawala diya kanimo o nahuyang diya kanimo. And Lord, thank you for this, nga sa matag adlaw nga tanan among pangayoon ang kapunanan sa balan nga Espiritu Santo. Tungod kini maoy paggamit namo sa imong gina-offer nga yugo, nga maski yung sa kabug-aton, Lord, nagapabilin ming malipayon, nagapabilin nga hopeful. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amahan, akong pag-ampo, nga maski yung sa may tentasyon sa matag-adlaw nga tanan nga moabot sa amua, nga tintalon mi nga imbis magpaduol, nagapalayo-inon kanimo. Lord, help us to remain humble. Help us to manage our pride, nga ikaw may mahimaya og dili among kaugalingon. Lord, as you know, tao lamang usab kami nga adunay kapakyasan o adunay kahuyangan. But Lord, always bring us unto remembrance nga nakasentro ka sa among kasing-kasing ug hunahuna nga mahimaya ka. Because by doing so, it prevents us to do our own will, but to do your will in our lives, that we will become a blessing and a good example. Amahan, ikaw sa mag-bless sa remaining nga oras sa among pagserbisyo karon nga adlaw og sa amuang lunch fellowship og sa amuang ministries nga pagabuhaton karon nga hapon. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Ako'y balik sa ato ang song leader, Brother Alps. Amen. Ug sa atong pagbadayon sa pagkuha sa tuang tithe and offering, akong gihangyo si Brad Drill ug si Sir Solomon sa pagkuha sa tuang tithe and offering. Akong gihangyo si Brad Drill sa pagpray. Amen. Ugalang sa tuwang closing hymn, In the Service of the King. Verse 1, ready, sing. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy.
service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have praise and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All in the service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have praise and joy and blessing in the service of the King. Amen. Ako yatag balik kay Pastor. Okay, after sa atong service, we will be having our lunch fellowship. If you are free, you are very much welcome. Ayo problema kung wala kay baon, the church has prepared, and kung kulang atong mangitatag para idugang, no? And we will have this fellowship na sugdan nato, no? Para magkahimamata kay it has been so long nga wala kita nagka fellowship, and we will be doing this every Sunday, no? Kung if you want to take part on this, kung sa lago di mo mabitbit, no? Bitbita. It doesn't matter unsa na siya kagamay, kay kung ato na matapok, managhan po na siya, no? And by 2:30, magsugod ang ato ang gospel tract distribution and house to house evangelism. I'm encouraging all of the young people to join. It's just 2 hours of your time, no? It's just 2 hours of your time. Take part on this as our responsibility as well to spread the word of God, no? Dili man ta mga Calvinism nga salvation by election nga ug luwas na musimbara lagi na, dili tay nana, no? Kay it is only God the Father who knew kinsa ang maluwas, masin si Jesus Christ or ang Holy Spirit wa sila kabalo, no? So mo na kita kinahanglan magsangyaw. Okay? Sa katapusan akong gihangyan tanan sa pagpanindog. And I am requesting, no, Brother Edward, Brad, can you lead us in our closing prayer? Did Brad? Magampot atong iduko atong ulo, piyongon atong mata. Lord God, salamat Lord sa imong kaayon, imong gihatag nimo kanamo sa among pagsimba diha kanimo sa espirituhanon kay ka espiritu Lord. Muna salamat kay Lord sa among pagkayusa diha kanimo na imo jung gilig-on ang among pagtulunan o pagsimba o pagdaig diha kanimo. Thank you kay Lord sa tanan labon na karon sa among pagmauli. Tagay kami kalinaw, kahapsay sa among kinabuhi tagsa-tagsa Lord, na kami magmalipayon sa among kinabuhi. Salamat Lord na ikaw mag-auban kanamo sa kanunay ug ang tanan Lord ang magkatugyan kanimo sa mong buhing Dios mo sa Kristo. Amen and amen.